Sinimulan na sa Senado ang pagtalakay sa 8 party list reform bills. Layon ng mga panukala na wakasan ang umano'y maling paggamit sa sistema. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Disappointed si Senate President Tito Soto sa pag-abuso umano sa party list system ng bansa matapos talakayin ng Senado ang panukala kontra dinastiya. Isinalang naman nila sa pagdinig ang pagrereforma sa sistema ng mga party list. I am very much concerned about the way the party list system has evolved. You see, if there are two persons in the Philippines that are so sad about what happened to the party list law that we originally passed, it would only be Senator Raul Roco and myself. Kami dalawa nagpasa nito eh. Pinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos itong maging batas noong 1995. Si Soto ang nooy Vice Chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si dating Senador Roco ang chairman nito. Anya, na-misinterpret daw at naabuso ang representation sa marginalized sector. Sino ba talaga marginalized? Yun ang sabi ng Constitution, marginalized. Di ba? Yung mga provincial groups, marginalized ba yun? Ang dami nilang congressman Mga region, ang daming congressman. Paano silang naging marginalized? Sa ilalim nito, 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Sabi sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sector sa Kongreso, gaya ng mga magsasaka at indigenous communities. Nanawagan si Soto sa COMELEC na striktong ipatupad ang 2% vote threshold at tiyaking mga sektor lang na tuwirang tinutukoy sa batas ang pagkakalooban ng party list representation. Hopefully we could come up with something that is quite close to the original one that we passed in 1995. Na sana tignan din ng ating mga kasama. Walong version ng party list reform bills ang inihain ngayon sa Senado. Sa version ni Senate Electoral Reforms Committee Chair Risa Hontiveros, bawal sa mga political dynasty ang sumali sa party list system. Anya, hindi na pwedeng maging nominee o kinatawan ang mga asawa o kamag-anak ng mga nakaupo o kapwa-kandidato hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, bawal kahit ang magpinsan. Tila nagiging backdoor na raw kasi ang party lists para sa mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Pinupuntirya rin ng panukala ang mga party list na may koneksyon sa mga kontrata ng gobyerno. Bawal na raw dapat maging nominee o kinatawan ang sinumang may direct o indirect interest sa mga kumpanyang nagbibid o nakikinabang sa government projects. Malinaw daw na conflict of interest ito lalo na kung ang isang mambabatas ay pumapabor sa infrastructure budget habang ang kumpanya niya ay nakikipag-compete din sa mga proyekto. Isa pa sa nilalaman ng panukala ay ang pagtatanggal ng 3-seat cap sa party list system. Sa kasalukuyan kasi, kahit gaano karami ang botong makuha ng isang party list, hanggang 3 pwesto lang ang pwedeng makuha nito sa Kongreso. Ayon sa bill, nilalabag daw nito ang diwa ng proportional representation at dapat ay makuha ng mga partido ang bilang ng mga pwestong tunay na katumbas ng mga botong nakalap nila. Tatrabahuhin na raw ng komite ni Hontiveros na bigyang linaw ang mga panuntunan para hindi na ulit maabuso ang sistema na dapat ay pinagsisilbihan ang interes ng mamamayang Pilipino. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.